Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kailan ka pa nakauwi, Rowel? Tinungga muna ni Rowel ang laman ng hawak na goblet bago sinagot ang tanong ng kaibigang si Gino. 2 months na ako rito. 2 months ka na rito? At ngayon ka lang nagparamdam sa amin? Natawa siya sa exaggerated na reaksyon nito. Dramatic talaga ang karakter ni Gino. Naalala niya na miyembro ito ng drama club nila noong high school. He even remembered that he wanted to try local showbiz. Pinigilan nga lang ito ng pamilya nito. Bakit, Gino? May utang ba sa'yo si Rowel kaya todo rea ka na ngayon lang siya nagpakita sa atin? Natatawa ring tanong ni Tony. The three of them were best friends way back in high school. Kahit na magkakaibang kurso ang kinuha nila noong college, they maintained their closeness. At kahit na nagkahiwa-hiwalay ang mga landas nila noong makagraduate sila ng college, paminsan-minsan ay nagkakabalitaan pa rin naman sila. Lagi ako nag-i-email sa'yo, hindi ka man lang nag-abalang mag-reply. Yun pala, nandito ka na sa Pilipinas? Ani Gino, saka pumalatak. Kagabi lang ako nagbukas ng email ko. Sagot niya. Kaya nga ngayon lang tayo nagkita-kita. Teka muna, pare. 2 months ka na rito sa Pilipinas? Usisa ni Tony. Tumango siya. Nag-leave ka sa trabaho mo? Umiling siya. Sa Australia siya nakabase mula noong gumraduate siya ng kursong Marine Biology. He had been working for the Australian government in protecting their marine environment. What do you mean you're not on leave? Huwag mong sabihin nag-awal ka, Rowel. Baka iban ka ng Australian government na bumalik sa bansa nila. Sabi ni Gino. Nag-resign na ako sa trabaho ko. Bakit? Halos sabay na tanong ng mga ito. Iyon ang dahilan kaya hindi agad siya nagpakita sa mga ito. Para sa isang lalaki, parehong mausisa ang mga ito. Mas gusto niya mag-isa noong bagong dating siya sa Pilipinas. He wanted to mend his broken heart alone. Nagsalin uli siya ng alak sa goblet. Inistraight niya ang laman niyon nang maalala si Janet, his ex-fiancée who left him for another man. Magkasama sila nito sa trabaho sa Australia. Marine biology din ang tinapos nito. Together, they explored the sea. They also explored each other. Gusto mo bang magkwento, pare? Tanong ni Tony. Umiling siya. Hindi pa rin pala niya kayang magkwento. It had been months. And yet, you're not ready to move on, Rowel? Napo-frustrate na siya sa sarili dahil sa bagal ng recovery niya. Nagtataka na siya sa sarili dahil hindi lang naman iyon ang unang breakup na naranasan niya. He had been able to cope up easily before. Bakit hindi niya magawa ngayon? Tumatanda ka na talaga. What happened in Australia, pare? Usisa ni Gino. Ayaw ngang magkwento ni Rowel, Gino. Huwag na nating pilitin. Saway ni Tony rito. Sige na nga, saka ka na lang magkwento. Napipilitang sabi ni Gino. Mataman siyang pinagmasdan nito. Kung nag-resign ka sa trabaho mo sa Australia, ibig sabihin, dito ka na lang ulit sa Pilipinas? You're right, pare. Napansin niyang makahulugang nagkatinginan ang mga ito. Am I missing something? Nakakunot ang noong tanong niya. Baka gusto mong sumosyo sa amin sa binabalak naming buksan na sea urchin farm ni Gino. Sea urchin farm? Oo, pare. Sa Bolinao, Pangasinan ang magiging base of operation natin. Since ikaw naman sa ating tatlo ang nakatapos ng course na may kinalaman sa laman dagat, ikaw na lang ang mamahala sa farm.
Wala ka na ba sa real estate business niyo, Tony? Usisa niya rito. Ang alam niya, pinalitan nito ang ama sa pamamahala sa multi-million real estate company ng pamilya nito. I'm still in the business. Nag-venture lang ako sa ibang industry. Sagot nito. Nag-venture ka sa sea urchin industry particularly? Tumango ito. Ang layo naman ang tinalo ng interest mo. Aniya, saka pumalatak. Tumikhim si Gino. Nagkataon lang na magaling ang convincing power ko. Ako ang naghikayat sa kanya na mag-invest sa negosyo. Saka lang niya naalala na si Gino ang talagang fishing industry. Is it profitable? Usisa niya. Aminado siyang nakuha ng mga ito ang interest niya. Talagang naghahanap siya ng pagkakaabalahan. Nagsasawa na siya na tumunganga na lang 24 oras. It made his recovery longer and more painful. Dahil lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa pag-iisip. It's very profitable pare. Sigurado ang kita dahil may siguradong buyer tayo from Japan. I've been talking to some potential importers from the United States. Ilang may-ari ng exotic restaurant sa Nevada at California ang nagpakita ng interes na kumuha ng supply sa atin. Napatango siya. Seryoso sa pagsasalita si Gino. No doubt, he was really a businessman. Pero kaya ba ng supply ang demand? Kakaunti na lang ang sea urchin dito sa Pilipinas. At some point of time, it had been considered as endangered species. Nakakita kami ng rich source ng supply sa Bolinao, sagot ni Tony. Hindi lang sea urchins ang nakita ni Tony sa Bolinao. Ganoon din nakita niya ang bride-to-be niya. To John Gino rito. Para siyang sinikmuraan nang marinig ang sinabi ni Gino. He had a bride-to-be. Ang problema, nag-back out sa kasal nila ang magiging bride nila. Nagpakasal sa iba si Janet. Ipinilig niya ang kanyang ulo. There was no reason to dwell on his past. Ikakasal ka na pala pare? Oo pare, sa isang buwan, imbitado ka. Tony was grinning like a stupid boy. Ganyan ka rin noong magkasama pa kayo ni Janet. Itinaboy niya iyon sa isip. Tapos na ang mga araw na iyon. He was a changed man now. Hindi na niya hahayaang alipinin siya ng damdamin niya. Hindi na siya magpapakatanga dahil lang sa pag-ibig. So, ano pare? Interesado ka bang sumama sa amin ni Tony sa business? Untag ni Gino sa kanya. Paano ba ang maging setup kung sakaling pumayag ako? Ikaw ang mamamahala sa farm sa Bolinao. Planchado na ang plano. Nakakuha na kami ng permit mula sa local government sa Bolinao para makapag-operate tayo roon. Familiar ka ba sa pagkukulture ng sea urchins? Hindi masyado, pero madali lamang pag-aralan yun. Tamang-tama. Umattend tayong 3 ng seminar na gagawin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas malinaw sa atin kung paano ang operasyon ng sea urchin farm, sabi ni Gino. Gusto ko munang makita ang feasibility study mo, Gino. Shoot! Where exactly are you going, Iho? Away, ma. Sagot ni Rowell sa tanong ng kanyang ina. Away? As in, out of the country? Hindi, ma. Dito lang ako sa Pilipinas. Isinara niya ang traveling bag pagkatapos ilagay ang jacket niya roon. Hindi mo ba masabi ang pangalan ng lugar na pupuntahan mo, Rowell? Nagtatampong tanong nito. Bumuntong hininga siya. Alam niyang mag-uusisa ito pagpasok pa lang nito sa pinto ng kwarto niya. She had been in his back since he came home. Panay na ang usisa nito sa kanya kung bakit nag-resign siya sa trabaho niya. Kaya siya palaging naglalagalag ay dahil ayaw niyang i-entertain ang mga tanong nito. Ruel, untag nito sa kanya. Sumosyo ako sa negosyo ni Gino at Tony, ma. Nasa Pangasinan ang base of operation ng negosyo kaya doon muna ako.
Nakipagkasundo siya sa mga kaibigan dahil nakita niya ang potensyal ng negosyo. It seemed profitable. Wala ka na ba talagang balak na bumalik sa Australia? Umiling siya. Wala ka ring balak na tulungan na lang kami ng tito Husto mo sa pagpapatakbo ng business natin? Umiling uli siya. May 2 hotel na iniwan ang kanyang ama para sa kanilang mag-ina. Ito ang namamahala roon nung una, pero nang mag-asawa uli ito, ay ipinasa nito sa pangalawang asawa ang pamamahala sa hotel. Ginawa nito iyon nang hindi muna siya kinonsulta. He never contested her decision, but at the same time, he showed her that he did not agree with it. Doon nagsimulang magkalamat ang relasyon nilang mag-ina. Ayaw mo ba talagang tulungan kami na ayusin ang takbo ng mga hotels natin, iho? It was never one of my options, ma. Diretsang sagot niya. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin ako napapatawad sa ginawa kong pagpapakasal sa tito Husto mo? Napatawad ko na kayo. Kaya nga hinayaan ko na kayong gawin ang gusto niyo sa hotel. We can use some help from you. Dahil nalulugi na ang mga yon. Napasinghap ito ng malakas. Alam ko na matagal nang nalulugi ang mga hotels, ma. Kahit sinabi niyang wala na siyang pakialam sa negosyo, hindi maiiwasang makarating sa kanya ang mga balita. Tinawagan siya ng may-ari ng bangko na pinagsasanglaan ng stepfather niya ng titulo ng isang hotel nila sa Subic. That's not true. Mariing tanggi nito. Nagkibit balikat lang siya. Bahala ito kung gusto nitong itanggi iyon sa kanya. But his source was very reliable. Pero hanggat hindi nagsasabi sa kanyang ina tungkol sa problema nitong pampinansyal, wala siyang balak na mag-alok ng kahit na anong tulong. Lalo na't alam niyang ang asawa lang nito ang makikinabang sa tulong na ibibigay niya. He was a rich man himself. Milyones ang minana niya mula sa namayapa niyang ama. Ininvest niya ang iba sa stocks kaya lalo pang dumami ang pera niya. Kung nalaman lang siguro ni Janet na multimillionaire siya sa Pilipinas, hindi siguro ito nagpakasal sa isang matandang Aussie. Mayaman ang lalaki kaya sumama si Janet doon at iniwan siya. Itinaboy niya ang isiping iyon. Pilit siyang nag-focus sa topic na pinag-uusapan nilang mag-ina. Kayang-kaya niyang mag-infuse ng dagdag na kapital sa hotel para makarecover ang negosyo nila. Pero wala siyang balak na gawin iyon hanggang si Husto ang namamahala sa mga hotels. Wala siyang balak na lusawin ang pera niya. Wala na ba talagang pag-asa na bumalik tayo sa dati, Rowel? Matamang pinagmasdan niya ang kanyang ina. Napuna na niya ang malaking pagbabago sa hitsura nito. Magda was not as glamorous as she was before. Malaki na ang itinanda ng hitsura nito. Hindi siya tanga para hindi malaman na malaki ang problema nito sa gagong asawa nito. Justo Penales was 10 years her junior. Nagduda na siya noong una pa mang ipakilala ito sa kanya ng ina. Pinaimbestigahan niya ang lalaki at nalaman niya ang gawain na talaga nito ang mamingwit ng mayayamang matrona. Gold digger naman talaga ang lalaki, kaya nga labis niyang tinutulan ang kasal ng mga ito noon. Pero wala rin siyang nagawa sa bandang huli. Hindi na lang siya dumalo sa kasal ng mga ito para ipakita ang sama ng loob niya sa kanyang ina. After graduating from college, he packed his bag and went to Australia. Doon na siya ninarahan mula noon. Rowel, hinalikan na niya ito sa pisngi. Call me when you need me, sabi na lang niya. Iho, gumaralgal ang boses nito. Alam kong may problema ka, ma. Pero alam ko rin na hindi ka naman magtatapat sa akin dahil gusto mong pagtakpan ang kawalang hiyaan ng asawa mo. Unless you want to tell me everything, my hands are tied. Wala akong magagawa para tulungan ka. Bakas ang paghihirap sa mukha nito. Pwede kang sumama sa akin sa Pangasinan, ma. Yaya niya rito.
Hindi ko kayang iwan ang Tito Justo mo. Mabilis na sagot nito. I knew it. Tumango siya. Tawagan mo na lang ako then. Bukas naman ang cellphone ko 24 hours a day. Tumango ito. Dinampot na niya ang kanyang bag. Aalis na ako. Paalam niya. Nang tumango ito ay tuloy-tuloy na siyang lumabas ng kwarto niya. Gusto man niyang tulungan ang kanyang ina, pinipigilan siya ng kaalamang mas gusto pa rin tong sarilinin ang problema sa asawa. It was all her second husband's fault. Lulong sa kasino ang walang hiya, kaya pati ang pondo ng hotel ay winawaldas nito. Pero hinahayaan lang ito ng kanyang ina, kaya wala siyang magagawa. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Roel? Kumunot ang noo ni Roel sa tanong ni Gino. Bakit parang gusto mong magbago ang isip ko? Hindi naman pare. Worried lang ako na baka hindi ka tumagal sa Bolinao. Nakita mo naman ang lugar, di ba? Walang masyadong activity doon. Tatagal ako roon, sagot niya. Baka sa mukha ni Gino ang pagdududa. Wanna bet? Nang hahamong tanong niya rito. Shoot! 100,000. Hindi ka tatagal sa lugar ng 1 taon. Mabilis na sabi nito. Deal! Alam niya kung gaano siya kakilala nito. Alam nitong city boy siya. Mahilig siya sa nightlife noong nasa college sila at malimit na siya ang pasimuno ng mga lakad nila. But that was before. Mula noong iwan siya ni Janet. Pinutol niya ang daloy ng isip niya. He was through thinking about his ex-fiancé. Magsisimula siya ng bagong buhay na wala ito. At mag-uumpisa siya sa Bolinao. Kaya nga tinanggap niya ang alok ng mga kaibigan na pamahalaan ang sea urchin farm sa Bolinao. He wanted to give it a try. Baka mas makatulong sa recovery niya kung maglalagi siya sa lugar na malapit sa dagat. Dapat na siguro siyang ma-immune sa tanawin ng dagat para tuluyan niyang makalimutan si Janet. Mula nang ipagpalit siya nito sa iba, ay iniwasan niyang pumunta sa mga lugar na may dagat. It just reminded him of her. Pero wala na siyang balak na umiwas sa mga lugar o bagay na makakapagpaalala sa kanya kay Janet. Desidido na siyang makarecover mula sa ginawa nito. Ikaw na ang bahala sa farm, Roel. Kayang-kaya mo naman pamahalaan yun for sure. Tawagan mo na lang kami ni Tony kapag may problema. Kapag may problema ko lang kayo pwedeng tawagan? Of course not, pare. You can call us anytime you want. Kunot noong pinagmasdan siya nito. Ihanda mo na ang 100,000 mo. Mukha ngayon pa lang, naiinip ka na sa magiging buhay mo roon. Hindi ka talaga tatagal ng 1 taon. Tumawa lang siya sa sinabi nito. Abangan ang susunod na kabanata.